Matapos may ulat na missing, natagpuang wala ng buhay at inilibing sa Datupiang, Maguindanao del Sur ang isang Malaysian-Chinese national. Ayon sa otoridad, mula sa Pangasinan ang biktima at bumiyahe umano patungong Mindanao. March 23 nang huling nag-text ang biktima sa kanyang pamilya at noong hinanap na umano ito via GPS ng cellphone, base sa tracking ay lumalabas na nasa barangay Masigay, Datupiang ito. Ang News Now sa report. Kaya tawagan sa Abdullah, mag-request ng suko na may nahukay na bangkay dito sa Hinukay ng mga pulis ang bahagi ito ng barangay Masigay, Datupiang, Maguindanao del Sur matapos makatanggap ng report alas 3:25 kahapon, araw ng Huwebes, March 25 mula sa kapitan ng barangay hinggil sa isang bangkay na inilibing sa lugar. Sa paghukay, tumambad ang isang bangkay ng lalaki. Ayon kay Maguindanao del Sur Provincial Police Office spokesperson, Police Captain Giuseppe Tamayo, ang natagpuang bangkay ay si Xiang Lai Hong, 58 anyos, isang Malaysian-Chinese national. Ayon sa otoridad, mula sa Dagupan, Pangasinan, ang biktima at nagtungo umano sa Mindanao. Initial information doon sa pamilya na nakausap ng ating Territorial Police Unit na umalis itong ating victim na Malaysian Chinese national doon sa Luzon at meron siyang kasama na nagkaroon ng business offer somewhere in Zamboanga. Then sinasabi na bumiyahe sila from Zamboanga going to Cotabato City. Nung 22 umalis ng Manila, ng Luzon, tapos 23 yung last message nila. Na unang inuulat sa local media na nawawala ang biktima. Pa-interview sila at saka nananawagan doon sa brigada. Itong brigada naman, binigay yung personal number ko kasi nga bilang spokesperson para makatulong. So ginawa ko naman, binigay ko naman yung communication or yung information na binigay ng pamilya sa intelligence community na Maguindanao del Sur at saka sa Datupiang MPS. Ayun, na-found out nga sa screenshot ng GPS location ng pamilya. Nung pinuntahan nga ng MPS, nakita nga na may ukay doon at yung bahay nila may tao nga. Dinala sa isang funeral parlor sa bayan ng Apatuan ang biktima. Kasi kahapon, emotional pa yung pamilya kaya hindi pa natin makausap ng ganun, kaklaro. So ngayon yung schedule na naman nila na mag-usap ulit para malaman natin ano talaga yung pakay dito sa area ng Mindanao nitong ating biktima. Pero doon sa trabaho ng ating biktima, ang sinasabi is freelance businessman. May hawak ng pangalan ang otoridad sa sinasabing kasama ng biktima pero hindi muna ito isinupubliko para na rin hindi makompromiso ang isinasagawang investigasyon. Marcus Uy, iMinds, Philippines.